Magandang umaga po mga kapatid. Kung meron pong realization na dumating sa akin ngayong pagdiriwang natin ng Holy Week, yun ay ang mag-agree sa sinasabi ng Belgic Confession na kahit ang pinakamabuti nating ginagawa ay may bahid ng kasamaan. Hindi ko alam kung nag-agree kayo sa salitang yan. Pero sa loob ng 3 araw na binubulay ko ang aking sarili, dumating ako sa conclusion na tama sila. Kahit ang pinakamabuti nating ginagawa ay palaging may bahid ng kasamaan. Nag-aayuno ka? Natutuwa ka sa sarili mo? Humahaba ba ang buhok mo? Di ba? Tinatapik natin ang ating sarili sa balikat at sinasabing, good job. You are very good. Lahat, kahit ang pinakamabuti nating ginagawa ay palaging may bahid ng kasamaan. Salamat sa pagdiriwang ng Holy Week. Nagkakaroon tayo ng pagkakataon na humingi ng tawad sa Panginoon sa pinakalihim na kasalanan ng ating mga puso. Ngayong araw po ipinagdiriwang natin ang greatest love of all. Mali yung awit na nagsasabing, the greatest love is to love yourself. Learning to love yourself is the greatest love of all. Kasi sinungalingan po yun. Mali po yun. The greatest love of all ay ito. Sabi sa John 15, verse 13, walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Pinatunayan ni Jesus kung gaano kalaki ang kanyang pagmamahal sa atin nang ialay niya ang kanyang buhay sa krus para sa atin. Pinatunayan niya kung gaano kadakila ang pag-ibig na yon nang akuin niya sa krus ang parusang dapat tayo ang tumanggap at pagbayaran ang kasalanang dapat tayo ang parusahan. Inako ni Jesus ang hatol at puot ng Diyos sa kasalanan natin. Jesus showed the greatest love of all. Isang pag-ibig na walang makahihigit pa. At kapalit naman noon ay sinabi ni Jesus sa Juan 13:34, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y nag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Isang halimbawa ng dakilang pag-ibig ang ipinakita ni Jesus na ngayon ay inuutusan tayo na sa ganun ding paraan ay umibig. Ang tatak ng mga alagad ni Jesus ay ang pag-ibig. Makikilala ng sanlibutan na kayo'y mga alagad ko kung nag-iibigan kayo. Ang lahat ng umiibig ay mga anak ng Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi anak ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Unang Juan 4:7-8. At ang pagbubulayan po natin ngayon ay ang pag-ibig sa magulang. Ang ating teksto po ay makikita sa Juan 19:25-27. At gusto ko pong buksan ninyo ang inyong mga Biblia at sabay-sabay nating basahin. Juan 19:25-27. Mag-start po tayo sa 23. Nang maipako na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuutan at pinaghati-hatian ng 4. Kinuha rin nila ang kanyang tunika. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo.
nag-usap-usap ang mga kawal, wag nating punitin ito, magsapalaran na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauuwi. Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng kasulatan, pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuotan at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Gayon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleophas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak," at sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ito ang ikatlo sa mga huling wika ni Jesus sa krus. Mamamatay na at labis na naghihirap. Ngunit sa huling sandali ay hindi nakalimutan ni Jesus na ipagtagubilin si Maria sa alagad na kanyang minamahal. Kapag mamamatay na tayo, kung ano ang pinakamahalaga sa atin, ipinagbibili natin. Di po ba? Para kay Jesus, si Maria ay isa sa pinakamahalagang dapat ipagbilin. Ayaw niyang umalis na walang tiyak, nakakalinga kay Maria. Ipinakita ni Jesus dito kung gaano kahalaga si Maria sa kanya. Sa krus, hindi ang mga alagad ang ipinagbili ni Jesus. Hindi kung ano ang gagawin nila pagkamatay niya. Ang ipinagbili ni Jesus ay si Maria. Bakit ipinagtagubilin ni Jesus si Maria? Una, dahil mahal niya ito. Pagmamahal ang nagtulak kay Jesus para ipagtagubilin si Maria. Sa verse 26, ang sabi, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Sa gitna ng kanyang matinding pagdurusa, nakita ni Jesus si Maria sa tabi ng alagad na kanyang minamahal. May ilang mga talata sa Biblia na nagpapahiwatig na ang alagad na minamahal ay si Juan. Matindi ang hirap at sakit. Detalyadong inilarawan po ni Isaiah sa Isaiah chapter 53, ang hirap na tiniis ni Jesus. Ngunit nang makita niya ang kanyang ina, nakalimutan ni Jesus pansamantala ang tindi ng kanyang paghihirap. Naalaalan niya ang kapakanan ni Maria at ipinagbilin niya ito kay Juan. Alam natin na si Jesus ay napaka-mahabaging tao. Nung nabubuhay pa siya, ipinakita ni Jesus ang laki ng pagmamahal ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Nahahabag siya sa nakikita niyang pagdurusa ng mga tao. Personal na nakita, naranasan at naramdaman ni Jesus kung gaano kahirap ang buhay ng tao sa mundo. Sabi niya, para silang mga tupa na walang pastol, lito at lupaypay. At marahil ay pinipiga ang puso ni Jesus habang nakikita ang pagdurusa ng mga tao. Kaya nga lahat ng nagugutom, lahat ng may sakit, lahat ng may kapansanan, lahat ng inaalihan ng demonyo na nadaanan niya ay pinagaling niya dahil sa mapagmahal na puso na di nakatitiis sa pagdurusa ng tao. At narito ang kanyang ina, matapang na nakatayo sa tabi ng krus. Gaanong hirap ng kalooban ang dinadala ni Maria na makita ang kanyang anak ay naghihirap ng labis
at nakapako sa krus. Naisip ni Jesus ang magiging kalagayan ni Maria pag wala na siya. Yung pang-ugnay po na nang, napansin niyo po ba yun sa inyong talata? Nang makita ni Jesus ang kanyang ina, yung salitang nang ay nagpapahiwatig na hindi pinalagpas ni Jesus ang pagkakataon. Nang makita niya ang kanyang ina, sinamantala niya ang pagkakataon para siya ipagbilin. Mula pa sa Galilea hanggang sa paanan ng krus, hindi siya iniwan ng kanyang ina. Naroon si Maria sa tabi ng krus, hindi siya malayo sa krus. Ang ibang mga kababaihan po, sina Maria Magdalena, sina Mariang ina ni Santiago at ni Jose, at ang asawa ni Zebedeo, ay nakatanaw mula sa malayo ayon kay Mateo. Bagamat dito, ang tala ni Juan ay katabi niya si Maria na ina, katabi niya si Maria na ina na asawa ni Cleophas, at naroon din si Maria Magdalena. Pero sa tala ni Mateo, ang sabi ay, ang ibang mga Maria ay nakatanaw mula sa malayo. Ang iba'y nakatanaw mula sa malayo, ngunit si Maria ay nasa tabi ng krus. Ayaw ni Maria na malayo sa piling ng kanyang anak hanggang sa huling sandali ng buhay nito. Ang mga alagad ay nagkanya-kanya na ng takas at iniwan na nila si Jesus. Ngunit si Maria ay naroon pa sa tabi ng krus. Sinasamahan si Jesus hanggang sa katapus-tapusan ng buhay nito. Mga kapatid, kung mayroong taong sasama sa atin hanggang sa katapusan ng ating buhay, yun ay ang ating mga magulang. Maaaring iwan tayo ng iba. Maaaring talikuran tayo ng iba. Kahit ng ating sariling mga anak. Ngunit ang ating mga magulang hanggang sa katapus-tapusan ng ating buhay, pasensya na po. Naalala ko lang ang sakripisyo ng aking mga magulang sa amin. Lalo na ang aking ina. Ang mga magulang, hanggang sa kauli-hulihang yugto ng ating buhay, hindi nila tayo iiwan. Hindi nila tayo tatalikuran. Gaano man ang hirap na danasin nila. Ang iba ay maaaring tumalikod sa atin, pero ang ating mga magulang, sasamahan tayo hanggang sa huli. Kahit sa gitna ng pinakamalaking sakripisyo na maaring hingin nito sa kanila. Paano ba natin marapat na suklian ang ganitong napaka-selfless na pagmamahal? Maaring mag-disagree kayo sa akin at maaring sabihin ninyong, Ate Grace, hindi po lahat. May mga magulang po na nang iiwan ng anak. Ngunit yun po'y exception to the rule. Kahit ang pinakamasamang magulang, kahit ang pinakalasenggong magulang, kahit ang pinaka-irresponsableng magulang, palaging nasa isip nila ang kanilang mga anak. At handa silang isakripisyo ang lahat na makakaya nila para sa kanilang mga anak. At palagay ko'y nag-a-agree ang lahat ng mga magulang na nandito. Di po ba? Nag-a-agree kayo sa akin, di po ba? Handa tayong isakripisyo kahit ang pinakamalaking sakripisyo kung hihingin sa atin para sa ating mga anak. Nang makita ni Jesus si Maria, matapang na nakatayo sa tabi ng krus, hindi nakahandusay o nakalupasay sa gitna ng matinding pighati, kundi matapang na nakatayo, sinasamahan ang kanyang anak sa matinding pagdurusa nito. At ginantihan ni Jesus ang pagmamahal na yon
ng napakalaki ring pagmamahal. Ipinagmalasakit niya ang magiging kalagayan ni Maria kapag wala na siya. Ginagantihan ba natin ng napaka-selfless din ng pagmamahal? Ang napaka-selfless na pagmamahal ng ating mga magulang? O bali wala lang sa atin ang kanilang mga sakripisyo? Marahil iniisip ng iba, katungkulan naman talaga ng mga magulang yon sa kanilang mga anak, di ba? Totoo naman, ngunit ginagawa nila yon na may malaking pagmamahal at may malaking pagsasakripisyo. Ginantihan ni Jesus ng pagmamahal, ang pagmamahal ng kanyang ina. Nagturo si Jesus ng tungkol sa pagkalinga sa mga balo, sa mga pulubi at sa mga dayuhan, sa mga taong wala na ibang maaasahan kundi ang Diyos. At doon sa krus, ipinakita ni Jesus kay Maria ang gayong uri ng pagkalinga na itinuturo lamang niya noon. The fact na hindi na nabanggit sa kwento si Jose, wala na siya sa paanan ng krus at hindi nakasama sa mga huling sandali ng kanilang panganay na anak, ay nagpapahayag na maaaring sa mga panahong ito si Jose ay patay na at si Maria ay balo na. Inalaala ni Jesus si Maria. Wala nang kakalinga sa kanyang ina, sa kanyang pag-alis. Ang kapakanan ng kanyang ina ang nasa isip ni Jesus. Na makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Nakita ni Jesus si Juan sa tabi ng kanyang ina, marahil to support her, para aliwin ito, palakasin ang loob, damayan, unawain sa sakit na pinagdadaanan ni Maria sa oras na yon. Kung hindi nagmamalasakit si Juan kay Maria, sana ay nasa malayo din siya, kasama ng iba pang mga Maria. Ayaw iwan ni Juan si Maria na mag-isa sa kanyang pagdadalamhati. Kita ni Jesus ang natural na pagmamalasakit ni Juan kay Maria. Kaya naman sa kanya ipinagtagubilin ni Jesus ang pangangalaga kay Maria. Mga anak, pinipili natin kung kanino natin paaalagaan ang ating mga magulang kapag wala tayo. Hindi natin sila basta ipinagkakatiwala kung kani-kanino lamang, kundi sa mga taong nagmamahal din sa kanila. Mahal ni Jesus si Juan, at mahal din siya ni Juan. At alam ni Jesus na mamahalin din ni Juan si Maria. Alam ni Jesus na si Juan ang pinaka-best na makapag-aalaga kay Maria. Isa pa, wala namang ibang tao doon sa paanan ng krus na maaari niyang pagkatiwalaan kay Maria. Si Maria at si Juan lang ang naroroon sa paanan ng krus. Kailangan ni Jesus na matiyak na maayos ang magiging kalagayan ni Maria kapag siya ay wala na. Ganon din mga kapatid. Hindi natin dapat basta-basta iniiwan ang ating mga magulang na walang tiyak na kakainin o tiyak na mangangalaga kapag aalis tayo at maiiwan sila. Kahit na baga ang bahay mo ay nasa tabi din lang ng bahay ng iyong mga magulang, o kung malayo man, o kung nasa abroad ka man, palagi nating titiyakin na ang ating mga magulang ay mayroon ng lahat ng kanilang kailangan. Kapag naroon tayo sa tabi nila, kapag kailangan nila tayo, gaano man tayo kabisi, napapanatag ang ating mga magulang. Malaking security para sa kanila na malaman na ipinagmamalasakit sila ng kanilang mga anak. Malaking kaaliwan sa mga magulang ng kanilang mga anak ay aligaga
sa pag-aasikaso sa kanila. Ayaw ni Jesus na aalis siya na walang tiyak na mangangalaga kay Maria. Ano nagtulak kay Jesus para gawin ito kay Maria? Pagmamahal. Isang pusong napaka-compassionate sa suffering at sa pinagdadaanan ng tao. Lalo pa ng kanyang ina. Pangalawa, dahil ito ay kanyang katungkulan. Si Jesus po ang panganay sa mga anak ni Maria. Sa kultura ng sinaunang Israel po, ang panganay na anak na lalaki ang may malaking pribilehiyo at pananagutan. Siya ang magmamana ng doble sa kayamanan ng kanyang mga magulang. Ngunit siya din ang may responsibilidad na mamuno at magpasunod sa buong sambahayan. At siya din ang may katungkulan na magtaguyod sa pangangailangan ng buong pamilya, lalo na kapag namatay na ang kanilang ama. At bilang panganay na anak, katungkulan ni Jesus na kalingain si Maria. Ngunit si Maria naman po ay may iba pang mga naging anak kay Jose. Di po ba? Mababasa natin yan sa Marcos 6 verse 3 at sa Mateo 13 verse 55. Nagkaroon si Maria ng iba pang mga anak kay Jose. Hindi lamang si Jesus ang naging anak niya. Kaya kung tutuusin, may iba pang mga anak nakakalinga kay Maria kapag wala na si Jesus. Ngunit bilang panganay, inako ni Jesus na kanyang katungkulan ang kalingain si Maria. Hindi iniasa ni Jesus sa ibang mga anak, ang kapakanan ni Maria. Bilang panganay po, inako ni Jesus ang kanyang buong katungkulan. At kung hindi na niya magagawa yun, kung hindi na niya magagampanan yung katungkulan na yun, ipinasa niya ang katungkulan sa isang taong mapagkakatiwalaan niya, nagaganap ng katungkulan na yun ng kasing bigat ng kung paano niya yun gagampanan sa kanyang sarili. Naintindihan po ba natin? Humanap si Jesus ng tiyak na mangangalaga kay Maria kapag wala na siya. Nang sabihin ni Jesus, "Naginang, narito ang iyong anak," at sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina," nilinaw ni Jesus kay Maria at nilinaw din naman ni Jesus kay Juan na simula sa araw na yon, si Maria ay ituturing at pangangalagaan ni Juan na parang kanyang sariling magulang. Sa Griego po yung salitang anak na ginamit sa talatang ito ay hueos, na nangangahulugang biological son. Isang anak na nagmula sa sinapupunan. Kaya nang sabihin ni Jesus kay Maria na narito ang iyong anak, ang talagang ibig sabihin ni Jesus ay huwag mo siyang ituturing na ibang tao, kundi parang totoong laman at dugo mo. At kay Juan ay para na rin niyang sinabing, ikaw na ang hahalili sa akin bilang tunay na anak at kadugo ni Maria. Hindi iniwan ni Jesus si Maria na nababahala kung sino na ang mangangalaga sa kanya. Malinaw na ipinasa ni Jesus kay Juan ang kanyang katungkulan. Ang mga tumatanda na at humihina na ang katawan ay nababahala kung paano na sila. Ewan ko, mga senior citizen, tayo'y nababahala kung paano na tayo kapag tayo'y matatanda na at mahihina na. Minsan tayo mga anak ay nayayamot sa insecurity ng ating tumatandang mga magulang. Sari-sari ang hinihingi, palaging nagpapaawa o nagpapapansin. Naalala ko si Mama Puring nung matanda na siya. Pumunta siya kay Pastor Manny, "Taba, ako na may abili mo ng TV. Taba,
Ako na may abili mo ng wheelchair. Mama, sabi ko, Mama, saan po gagamitin ang wheelchair? Lahat po ng ating bahay may hagdan. Hindi mo po mapapaikot yung wheelchair sa loob ng bahay. Masikip po. Ay gusto ng matanda ng wheelchair. Ay di binilhan ng wheelchair. Naunawaan niyo ako mga kapatid kung paanong ang tumatandang magulang. Sari-sari ang ina-request. Minsan ay out of place. Ngunit si Jesus, mga kapatid, tiniyak niya na mayroong magtutuloy ng kanyang pananagutan sa kanyang ina. Mga kapatid, kung 5 kayong magkakapatid, kasi si Jesus tiniyak niya no? Kung sino ang mangangalaga sa kanyang ina. Kung 5 kayong magkakapatid, tiyakin ninyo. Maghali-halili kayo, pero dapat tiyak kung sino ang mangangalaga sa bawat panahon, sa bawat pagkakataon. Ako po yung mahanga sa kapatid na Connie. Ang magkakapatid ni Nari ay naghahali-halili sa pag-aalaga sa kanilang matandang tatay. 90 years old na po ang tatay ni Nari. At siya nagpapalipat-lipat sa bahay ng mga anak. Meron tiyak na anak na nakatoka bawat araw kung sino ang mag-aalaga sa matanda. Minsan kapag marami tayo, nag-iinasahan tayo. Di po ba mga kapatid, nag-iinasahan tayo kung sino ang mangangalaga sa ating tumatanda ng kapatid. Si Jesus, hindi niya tinalikuran ang kanyang pananagutan at katungkulan kay Maria. Tiniyak niya na may aako ng katungkulan na kanyang iniwan. Hindi niya iniasa sa iba. Hindi niya iniasa sa hindi niya kaano-ano. Iniasa niya sa taong nagmamahal sa kanya at alam naman niya na magmamahal din sa kanyang ina. Nung nagsisimula pa lamang po si Jesus sa kanyang ministeryo at marahil ay buhay pa noon si Jose, si Maria ay hindi kasama ni Jesus. Dinadalaw lamang si Jesus, ni Maria at ng kanyang mga kapatid kung nasa ang lugar man si Jesus nagtuturo noong panahon na yon. Ngunit simula ng ipagbilin ni Jesus si Maria kay Juan, si Maria ay hindi na humiwalay sa grupo ng mga tagasunod ni Jesus. Naroon si Jesus, naroon si Maria, nang ipako si Jesus sa krus. Naroon siya nang ililibing si Jesus. Naroon siya nang mabuhay na mag-uli si Jesus. Naroon siya sa panahon ng Pentecostes. Patunay na tinupad ni Juan, yung sabi dun sa talatang 27 kanina na mula noon, mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Tinupad ni Juan ang ipinagkatiwala sa kanya ni Jesus. Mula noon, si Maria ay kasama na nila lahat ng pagtitipon ng mga mananampalataya kay Kristo. Pagkatapos na si Jesus ay mabuhay na mag-uli, si Maria ay palaging naroroon. Huwag nating takasan ang ating katungkulan sa ating mga magulang. Maaaring malalakas pa sila at kaya pa nilang asikasuhin ang kanilang sarili. Ngunit hindi yun nag-aalis ng ating pananagutan na kalingain at alalahanin sila. Maaaring mahirap lang tayo at sapat lang para sa ating sarili ang kinikita natin. Ngunit hindi yun dahilan para talikuran at kalimutan natin ang ating mga magulang. Sa hirap at ginhawa, hahatian natin sila ng anumang makakaya natin dahil yan ay ating katungkulan. Kapag nag-asawa na ang mga anak, kalimitan, nakakalimutan na nila ang kanilang magulang, na para bang hindi na natin sila pananagutan. Kung ang ibang anak
ay hindi kakalinga sa kanila, gagaya ba tayo sa kanila? Magpapatay mali siya din ba tayo na kagaya ng iba? Maaring mahirap ang buhay, ano? At maaring minsan ay gusto nating tumalikod sa ating pananagutan sa ating mga magulang. Ngunit ang ating pagiging anak ang nag-aalis sa atin ng kalayaan na talikuran sila. Uulitin ko po, ang ating pagiging anak ang nag-aalis ng kalayaan na talikuran natin ang ating mga magulang. Ang ating pagiging anak ay hindi magbabago kahit pa isumpa natin ang isa't isa o itakwil natin ang isa't isa, tayo'y anak pa rin. Kung responsibilidad lamang ang tinanggap ni Juan, pwede pa niya itong talikuran. Pero ang ibinigay sa kanya ni Jesus ay pananagutan. Pananagutan ng isang tunay na anak. May paalaala po si Pablo sa unang Timoteo, chapter 5, verse 8. At gusto ko makibukas kayo mga kapatid. Unang Timoteo, chapter 5, verse 8. Ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa kasambahay, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga walang pananampalataya. New Living Translations. Anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household have denied the true faith. Such people are worse than unbelievers. Malinaw ang utos ni Pablo kay Timoteo. Ito ang pamantayan ni Pablo. Ang mga tunay na sumasampalataya kay Jesus ay nararapat na kumalinga sa kanilang mga kamag-anak, lalo na sa kanilang mga magulang. Ang pagpapabaya o pagtalikod sa ating katungkulan sa kanila ay mas masahol pa kaysa sa ginagawa ng mga hindi mananampalataya. Ang katibayan ng binago na nga ang buhay natin ay kapag kinakalinga natin ang ating sariling mga magulang. Kahit gaano pa kasama ang tingin natin sa ating mga magulang, kahit gaano pa kasama ang tingin natin sa ugali ng ating mga magulang, hindi natin pwedeng iasa sa ibang tao ang ating pananagutan sa kanila. Ang mananagot talaga para sa mga magulang ay ang kanilang tunay na mga anak at hindi ibang tao. Hindi pinabayaan ni Jesus ang kanyang pananagutan kahit nang siya'y mamamatay na. Inaari ba natin na ating pananagutan ang ating mga magulang, whether mag-a-abroad, o lilipat ng tirahan, o mas mauuna na tayong kunin ng Panginoon, kagaya ng nangyari sa Panginoong Jesus, tiyakin natin ng magiging kalagayan ng ating mga magulang kapag wala na tayo ay secured. Minsan, iniisip natin na sa tindi ng kahirapan, ang mga magulang pa ba ang iisipin natin at pagpo-providean. Gayong ang kinikita natin, hindi pa nga magkasya para sa atin. Nasanay tayo ng mga anak na ang mga anak ang ipinaghahanda ng mga magulang. Yun ang nasa isip natin. Nakatungkulan ng mga magulang ang ipaghanda ang kanilang mga anak. Pero hindi lahat ng mga anak ay nakakaunawa na tungkulin din nila na siguruhin ang mabuting kalagayan sa pagtanda at pagyao ng kanilang mga magulang. Pinaghahandaan ba natin ang kanilang pagtanda, ang kanilang pagkakasakit? May St. Peter na ba tayo? Aba, magpasalamat ang St. Peter sa akin. O iniisip nating kulang pa sa atin ang ating kinikita. Sila pa ba ang poproblemahin natin? Kasalanan pa ba nila? Kung hindi sila nakapagsubi, dahil ay ang kapakanan
natin? Kasalanan pa ba nila? Na kinalimutan nila ang para sa kanilang sarili, para ang unahin ay ang para sa atin? Napapagod na ba tayo nakalingain ang mga matatanda? Pabigat na ba sila sa atin? Nagsasawa na ba tayo sa kanilang kakulitan, sa paulit-ulit na salita, sa mga ugali na kinayayamutan? Sa gitna ng matinding pagdurusa, hindi kinalimutan ni Jesus ang kanyang ina. Hindi niya idinahilan ang sariling hirap na nararamdaman. O kung pinaunlad ka na at pinayaman ng Panginoon, ikinakahiya mo ba ang mga dahop mong magulang? Hindi mo ba sila maipakilala sa iyong mga bagong kaibigan o maisama sa magagandang lugar na nararating mo na ngayon? Hindi mo ba sila maipagmalaki, gayong alam na alam mo kung ano ang isinakripisyo nila para sa iyo? Mga anak, hinding-hindi natin mababayaran ng sapat ang sakripisyong ginawa nila para sa atin. Dahil ang laki ng sakripisyo nila ay hinding-hindi kayang bayaran ng pera. Grateful ba si Jesus na si Mary ang kanyang ina? Grateful siya, sa palagay ko. Kasi hindi niya kinalimutang tumanaw ng utang na loob at magpakita ng malasakit sa babaeng nagsilbi at nagpalaki sa kanya. Sa hirap man o sa ginhawa, wag na wag nating kalilimutan o tatalikuran ang ating mga magulang. Mapagpalang araw po.